Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kababayan, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi magandang umaga, around Middle East, magandang hapon po o magandang gabi dyan sa atin sa Pilipinas. Mga kababayan, panibagong reaction video po natin dito kay Jonathan. So bago po natin umpisahan, kung pwede po ay kung halimbawa po ay kayo ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, baka pwede pong pakipindot ng aking munting bahay dyan. At pakipindot na rin ng subscribe button para updated tayo sa ating mga videos. At wag po rin natin kaligtaang suportahan itong Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, ang Family Ka-Business, at ang Yang Russell po, of course. So ayun nga, reaksyonan na natin ng kaunti ito si Jonathan. Alam po naman natin itong si Jonathan from the beginning ay ganito na yung pangungugali nito. Kumbaga walang pagbabago. Palasagot. Ano ba? Lagi siyang may katuwiran. Kumbaga kung ano yung sinasabi sa kanya ni Mr. Ka-Business ay kumbaga para sa kanya ay hindi tama, siya ang laging tama. So ito na naman po na although nung nakaraang vlog sa kanya, panay ang reklamo niya na siya ay malayo, kasi malayo ang anuhan niya kasi late na nga dumating dahil binigyan nga ito ni Ka-Business na pumasok siya araw-araw. Ang pamasahe ay sagot na kay ni Mr. Ka-Business, ang Family Ka-Business ang kanyang pamasahe papunta at pauwi. So nagrereklamo pa rin ito kahit ganoon na ang ginawa. At nagrereklamo pa rin ito na bakit siya ang nagbayad doon sa upa ng bahay, ng down doon sa bahay na inupahan nila ngayon. Nagrereklamo pa rin siya sa lahat-lahat na nang naitulong ni Mr. Ka-Business. Nabaga ba itong si Jonathan ay parang walang kwentang tao na tulungan. Sorry po by my words mga Ka-Business, pero ganoon ang nakikita natin. Ay hindi naman po natin masasabi ito ay tawag natin dito ay yung bang ano siya na hindi normal ang pangingisip. Kung sumagot naman po dito ay Ka-Business, alam natin kung paano siya sumagot, di ba? So andito na naman siya, sa lahat-lahat na ay binigay na. So pinahintunan ni Mr. Ka-Business na wag na lang magtrabaho. Na ipangako na lang ay sila na magbabayad nitong upa, tubig, bahay, at saka ilaw nila doon sa bago nilang inupahan. Ngayon, bantayan na lang niya si Nanay Marita. Huwag niyang pabayaan si Nanay Marita kasi itong si Mr. Ka-Business talagang mapagmahal siya sa mga senior citizen. Bagat minahal niya talaga itong si Nanay Marita. Ito lang talagang taliwas ang pangingisip nitong si Jonathan na walang hindi na marunong matuto at hindi marunong gumawa ng responsibilidad niya sa buhay. Kumbaga umasa na lamang dito sa Ka-Business, umasa na lamang sa tulong ng tao. So andito na naman, itong kailan lang ay ibrinag na naman ni Mr. Ka-Business na pumunta na naman, dalawang beses na pala ito siya pabalik-balik, pumunta dito sa bahay nila Mr. Ka-Business, at hindi nga niya na ito naaabutan na nandito sa bahay. So this time naabutan na niya, kinausap na naman siya sa Mr. Ka-Business. Ayun na naman at the same history. Panay ang reklamo doon, reklamo dito, reklamo kung ano-ano. Kesyo, pumunta siya doon, kukunin niya yung pambayad ng upa kasi wala siyang pambayad. Ang tanong natin dito kay Jonathan, mayroon ba tong kakahihiyan sa kanyang sarili o sadyang ganun na talaga ito kasi namulat sila sa ganito na umasa sa tulong ng isang tao. Although binigyan na siya ng trabaho, wala naman siyang gagawin kung hindi palinis-linis lang dyan, sasama-sama sa vlog, sinasahuran siya ni Mr. Ka-Business. Hindi naman yun parang ginawa talaga siyang kagwang. Kumbaga para lang man siya matuto, titingnan nila Mr. Ka-Business kung paano niya gampanan o paano niya gamitin yung pera doon at paano siya makaipon ng pera. Kasi hindi siya magbabayad ng bahay dito kahit may trabaho siya. Inireklamo pa rin niya, ang dami pa rin niyang sat-sat. Ngayon,
mag-due na ng bahay na itong bago nilang inupahan. Nandito na, pumunta na naman ito kami sa ka-business na kukunin daw. Yung para bang mayroon siyang tinatagong pera dito kay ka-business na diba sadya na lang gusto niyang kunin yung pagbayad ng bahay. Kung wala ba naman itong, ewan ko kung anong klaseng utak nitong si Jonathan ang mayroon mga kababayan. Alam po namin na kayo'y naiinis na dito. Intindihin po natin itong si Mr. Ka-business, sadyang ganitong puso nito Kumbaga, kahit nagagalit na siya, pero andun pa rin ang tulong niya sa isang tao. Hindi pa rin niya makakalimutan kung ano yung obligasyon na itutulong niya doon sa isang tao. Diba? So, in short po, andito na naman si Jonathan. Yung bahay daw, kailangan na daw bayaran. Yung upa sa bahay ay kailangan na bayaran. Tubig at ilaw. So, ang paliwanag dito sa kanya ni Mr. Ka-business ay hindi naman talaga itong obligasyon ni Mr. Ka-business itong pagbabayad ng kanilang bahay, ilaw at saka tubig. Kasi sa totoo lang, hindi naman ito kaano-ano ni Mr. Ka-business Hindi niya kamag-anak, hindi niya kadugo, wala silang connection. Kumbaga, tinutulungan lang sila. So, kumbaga, itong pagtulong ni Mr. Ka-business kay Jonathan, ginagawa niya ng obligasyon ni Ka-business itong pagtulong sa kanila. Kumbaga, yun, ang ginagawa nila, mamalimos na lang sila ng nanay niya, pero nandun pa rin yung sa isip niya, yung bayad ng bahay at ilaw at saka tubig ay obligasyon ni Mr. Ka-business yun. Yun ang pinupunto niya doon. Kasi lagi niyang sinasabi, kasi kuya, akala ko kasi kayo yung magbabayad katulad ng dati. So it means, umasa lang talaga siya dito. Kaila ka-business na sila ka-business, ang binigyan niya ng obligasyon sa kanilang dalawa ng nanay niya. Samantala, obligasyon niya yun bilang isang anak na siya ang maghanap buhay para sa nanay niya. So nang dahil lang nga, nitong si ka-business, super sa kabaitan, hinandel na lang niya itong bayad ng bahay at ilaw at tubig nitong sila Jonathan. Diba? Kasi yun din naman talaga yung pangako niya dito kay Nanay Marita. Anuman ang mangyayari, hindi ko kayo pababayaan. Andito pa rin ako sa inyo tutulong. Siguro itong si Jonathan, pinanghawakan niya yun. Although kahit naman siguro kung talagang may isip ka, kahit nakapagsabi si Mr. Ka-business ng ganun, gawin niya pa rin ang obligasyon niya bilang isang anak dito sa nanay niya. Kumbaga itong style ni Jonathan ay nasanayan na niya na ganyan. Kumbaga na umasa sa mga tumutulong. Di ba nakita naman natin doon sa vlog nila, yung landlady nga doon sa bahay na inupahan nila, minsan nagbibigay siya dito kay Jonathan kasi naaawa nga sila. Diba? So kumbaga, wala na sa isip ni Jonathan ang magtrabaho siya. Ang nasa isip na lang niya ay may tumutulong pa rin sa kanila. Katulad ni Mr. Ka-business, parang obligasyon na ni Mr. Ka-business ang kanilang lahat ng kanilang bills sa buhay, pati pagkain nila. Yun dito yung kay Jonathan. Hindi niya naisip, hindi niya kaano-ano si Mr. Ka-business. Kung makasita siya, pumunta dyan. Kung magreklamo siya, wagas. Na hindi niya iniisip, hindi siya kamag-anak ni Ka-business. Hindi niya iniisip. Hindi niya kadugo ito. Ito ay tumutulong lamang sa kanila. Diba? So, sadyang may mga taong ganito hindi na nila iniisip yung obligasyon nila sa buhay bilang isang anak, bilang isang ina o bilang isang tatay, dahil ang iniisip na lang nila ay mayroon tumutulong sa kanila tulad nitong si Ka-business. So in short, hindi pa rin mabibitiwan ni Ka-business kahit kumbaga naiinis na siya alam natin inis na siya dito kay Jonathan Kita naman natin yung reaction sa mukha ni Mr. Ka-business, talagang inis na siya at asar na siya dito kay Jonathan. Dito pa na nga nabanggit ni Mr. Ka-business na may isang araw ay sinagot-sagot siya nito na parang
walang respeto kung siya ay sagot-sagutin nito. Sa palagay ba ninyo kung ano ba itong ugali ni Jonathan? Normal ba to o hindi siya normal? Kasi nakita po naman natin, normal naman siya. Marunong naman siyang sumagot. Yun nga ng pagsagot-sagot doon niya kay Mr. Ka-Business, kitang-kita na kumbaga na-disappointed doon si Mr. Ka-Business sa ginawa nitong si Jonathan, na sinagot-sagot niya ito at hindi niya ito nirespeto bilang isang ka-business na tumutulong sa kanila. Kumbaga itong si Jonathan, lumaki yung ulo niya Porket ba't hindi sila matitiis ni Mr. Ka-Business na hindi tulungan dahil dito sa nanay niya. Itong pangungugali ni Jonathan na parang pangungugaling asal-aso ang pinapairal niya dito kay Mr. Ka-Business. Hindi man lang siya nag-isip na hindi niya ito kaano-ano. Sadyang tumulong lang ito sa kanila kasi hindi sila matiis nito. Tingnan ninyo, klase-klaseng tao ang tinutulungan ni Mr. Ka-Business pero hindi pa rin siya binigyan ng kahit konting respeto man lamang. Parang wala hong matino dito sa mga tinutulungan ni Mr. Ka-Business na kumbaga nagtanaw ng utang na loob sa kanya. Dahil lugha siguro ay ito si Mr. Ka-Business na ang tinutulungan niya talaga, yung nakikita niya talaga sa lansangan na wala talagang bahay, wala talagang makain, wala talagang kumbaga wala talaga, nothing at all. So ito yung tinatarget niyang tulungan na iahahon sa kahirapan. Ito naman ang mawalang utang na loob na tutulungan. Kasi alam na nila tumutulong si Mr. Ka-Business. They don't care kung magtrabaho sila o hindi. Kasi andun na may tumutulong na sagot na yung lahat. Pati pagkain nila, pati nga sabon pampaligo nila. Eto nga si Jonathan, tingnan ninyo, pati pagpapaligo kailangan pa i-remind ni Mr. Ka-Business, maligo ka kasi mabaho ka na. Kung mayroon ka ba namang isip na tao, dapat ka ba bang pagsabihan maligo ka kasi mabaho ka na? Mayroon bang taong matino ang pangingisip hindi maliligo ng 2 linggo? Hindi ba mga kababayan? At doon pa rin na hindi pa rin siya natututong maglinis ng kanilang bahay. Nagrereklamo pa rin ang kanilang tinitirahan dahil nga dito sa amoy nila. Sa amoy panghi ng kanyang ina. Kasi nga, sa katamaran nitong si Jonathan. Diba? Kasi kung hindi ito tamad kahit ganito siya, kung mayroon siyang pangingisip, hindi niya itong ipasa ang obligasyon niya kay ka-business dito sa kanilang dalawang mag-ina. Hindi ba mga kababayan? So, kumbaga, sanay na siya. Kumbaga, doon na lang niya inalagay yung sitwasyon na yon na si ka-business ang sagot sa pamumuhay nila. Sa lahat-lahat, sagot na ni ka-business yun. Diba? O yun, inoperan pa siya ni ka-business na sila ay pwedeng tumira doon sa malawak na lupa, sa pangarap na lupa ni Mr. Ka-Business. Ang pangarap ay natupad na lupa ni Mr. Ka-Business na nabili nila. Doon na sila titira. Reklamo pa rin. Libre na nga lahat-lahat, reklamo pa rin. Napaka-reklamador nitong si Jonathan. Nakakagigil lang mga kababayan. Diba? Kung kayo manonood, siguro maasar din kayo dito sa pangungagali nito. Wala namang sigurong nanonood dito hindi naasar Hindi ba? Stressful to Nagbibigay lang ng stress dito kay ka-business itong pangungugali ni Jonathan. Pero kahit ganon, hindi pa rin sila binibitiwan ni Mr. Ka-Business. Although wala talaga silang kadugo, hindi talaga sa magkamag-anak dito. Kung tutuusin, kaya niya na itong bitiwan. Pero dahil sa awa niya, sa puso niyang matutulungin, hindi niya kayang bitiwan. Dahil naaawa siya dito kay nanay na Marita. Diba mga kababayan? So hanggang dito na lang po ang aking reaction video dito kay Jonathan. So please, before anything else, please don't forget to subscribe kay Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, Family Ka Business, at ang Yang Russell po. At huwag po natin ding kaligtaan, suportahan ang aking mga co-reactors dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, Taong Gala Vlog, Mamplers Channel, Anime Reaction na TV, Analisa Reality TV, Kalingap Turak,
PLC Katangay Vlog, at saka ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Huwag niyong kalimutan, please do subscribe and like and share my videos para po lalawak ang ating pamigay na raffle dito sa aking mga subscriber na nagsasubscribe sa akin. So, do subscribe para makasama din po kayo sa aking raffle, sa aking birthday sa 31 po ng March. So, maraming salamat. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Shoutout po sa lahat ng aking bagong subscriber. Maraming salamat po sa aking mga viewers. Maraming salamat po sa inyong panonood lagi sa akin. Ito ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi magandang umaga at magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye po.